Praise the Lord. Good afternoon po sa ating lahat. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat o Diyos sa pagkakataon na ito. Salamat po sa buhay ng bawat isa. Tunay nga po, God, dakila at makapangyarihan na patuloy na kumikilos sa buhay po namin maging sa aming kalagitnaan. Sa salita mo, O Diyos, sa hapon na ito, dalangin ko na patuloy na mangusap ka, buksan ang espiritual na pangunawa ng iyong mga anak. Banal na Espiritu, salamat din po sa iyong presensya sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakapuna po tayo lahat sa presensya po ng Panginoon. At sa ating mga online viewers, isa pong mapagpalang hapon. Praise God. So, nakahanda na po ba tayo sa kanyang salita? Kaya kung handang-handa na, please open your Bible in the book of 1 Corinthians 15, verse 57. So yan po yung text po natin this afternoon. Nang sabi po dyan sa 1 Corinthians 15 verse 57, "But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ." So our topic this afternoon, it is about victorious Christian living. So sana ganito, di ba? Ang sarap mamuhay na kahit na may mga testing, may mga trials, pero alam po natin na sa pagiging Kristiyano po natin, sa pagkakaroon po natin ng Kristo sa buhay natin, ay alam natin na meron pong aagapay, meron tutulong kung paano po tayo makapamuhay ng mapayapa sa mundo nito. So yan po yung ating topic this afternoon. At alam po natin na hindi po tayo makakapaglakad sa Panginoon sa mundong ito victoriously nang may katagumpayanan, no, unless we will know that the enemy was defeated. Sino po ba ang enemy natin sa mundong ito? Yung kaaway ba natin kahapon? Siya ba yung tunay na enemy po natin? Hindi po. Dahil ang tunay po na enemy natin, kaaway sa mundong ito, ay walang iba kundi si Satan. At kung alam po natin na siya ay natalo na, ay makakapamuhay po tayo victoriously, mga kapatid. Kaya it's very important that we know the Word of God at hindi lamang po nalalaman o napapakinggan ng salita ng Diyos. Of course, we will put it in action. Kaya sabi ng ating MC kanina in Psalm 119 verse 105, "Thy word is a lamp to my feet and a light to my path." So, praise the Lord. So, alam po natin that the devil is destroyed already. No? Destroyed, ibig sabihin, nasira na siya. No? Talunan na siya. Jesus died that the devil might be destroyed. This is one reason kung bakit kinakailangang mamatay ang anak ng Diyos. Dahil may reason, may purpose kung bakit kailangan, mga kapatid. Pag sinabi po natin the word destroy, ibig sabihin, means to make powerless. So, ibig sabihin, makapangyarihan siya, but he will become powerless, no, sa mga anak ng Panginoon. No? Bakit? Titignan po natin mamaya. Dahil makikita po natin na mayroong ginawa ang Panginoon, kaya nga sabi natin kanina, na there is a purpose kung bakit ang anak ng Diyos ay kinakailangang maipako sa krus at kinakailangang mabuhay na muli. So pag sinabi natin destroy, it means to make powerless, reduce to zero, sabi diyan, paralyze. So talagang mawawalan siya ng kapangyarihan. Through His death, sa pamamagitan po ng kamatayan ng ating Panginoong Jesus, no, not only paid the penalty for our sin, hindi lamang po binayaran niya o tinubos niya ang ating mga kasalanan, kundi, sabi nga natin diyan, ginawa niyang powerless po si devil. So, therefore, we will no longer fear the devil. Kaya huwag po tayong matakot sa demonyo. Sino po ang natatakot sa demonyo dito? Noon yun, takot tayo sa kanya. Pero nung nalaman natin ang kanyang salita, ay, ang dapat lang pala nating katakutan ay ang Diyos. No. Siya ang dapat nating katakutan. So paano natin masasabi na tayo ay takot sa Diyos? Kung tayo ay takot gumawa ng kasalanan. Doon natin maipapakita na tayo ay may takot sa Diyos.
So therefore, we no longer fear the devil on the judgment which follows death. No. Sabi po doon sa Hebrews 9 verse 27, dahil sinabi sa kanyang salita, just as people are destined to die once, and after that to face judgment. So alam po natin na wala po sa mundong ito ang tao ay kinakailangan meron siyang beginning, meron siyang ending. Wala pong tao na isinilang sa mundong ito na nananatiling nasa mundo. Meron na ba kayong nabalitaan? Na nung isinilang siya, mula nung isinilang hanggang ngayon, no, ilang taon na ang nakakalipas, buhay pa rin. No? Alam natin na meron pong hangganan ang buhay ng tao. Kaya pag na-reach na ngayon yung 70 years, diba, yun ang sabi sa salita ng Panginoon, ang span of life of a man is just only 70. Pag more than 70, pagpapala na po ng Panginoon. Tayo kaya, maaabot kaya natin ang edad 70? No one knows. No? Kasi hindi po natin hawak ang ating buhay. So sabi diyan, just as people are destined to die once, and after that to face judgment. So, maging sa pagdating po ng judgment, wala po tayong dapat katakutan or ipangamba kung alam po natin na ang buhay natin sa mundong ito ay kasama si Kristo. Na kung siya po ay naging partner natin sa buhay natin sa mundong ito. At alam din po natin mga kapatid, na ang kamatayan, death lost its sting. Sabi diyan sa 1 Corinthians 15 verses 55 to 56. No? And 1 Corinthians 15 verses 55 to 56 sabi diyan. Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? Parang sinasabi dito na, nasaan ba kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan ba kamatayan ang iyong kamandag? Sabi diyan sa verse 56, sinugot po. The sting of death is sin. Ang kamandag ng kamatayan ay kasalanan. And the power of sin is the law. So, salamat sa Panginoong Jesus. Because of Him, mga kapatid, no, nagiging tagumpay ang isang mananampalataya. At alam natin ang ating Panginoong Jesus, He is reigning. Christ reign, mga kapatid. Dahil ang kanyang kamatayan at ang pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Jesus, no, it release us from the fear of the devil and death. Kaya ang mga mananampalataya, hindi po tayo natatakot mamatay. No. Sino sa inyo ang takot mamatay? Kasi pagkamatayan pinag-uusapan, ako sandali. Diba? Pero bakit kaya yung mga iba, tinatapos nila yung kanilang buhay? Diba? Samantalang yung iba naman, kung may sakit, ay talagang gagawa ng kaparaanan para ma-extend yung kanyang buhay. Yung iba walang pakialam, diba? Sinisira nila yung kanilang buhay. But salamat sa Panginoon because alam natin na ang buhay natin sa mundo ito ay may halaga. Meron pong halaga ang buhay natin sa mundo ito. At alam natin na pagdating ng takdang panahon, makakasama natin ang Diyos na ating pinaglilingkuran. So alam natin in Genesis 1:26, okay, balik tayo sa Genesis 1 verse 26. Paano nga ba? Tingnan po natin. Paano nga ba? Kasi makikita natin na ikaw at ako ay magiging tagumpay sa mundo ito. Sabi doon sa Genesis 1 verse 26, Then God said, Let us make mankind in our image and our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. So, dito makikita po natin that man was created for dominion. Dominion. Ibig sabihin, ginawa ng tao ang Diyos para mamahala.
Pero nowadays, nagiging abnormal na. Kasi imbis na ang tao ang mamahala sa mga created things, some created things, sila na ang ruler over man. No? Kaya tingnan ninyo, may mga taong imbis na yung baka, di ba? Ang baka ay ginagamit ng tao para sa in the farm or nagbibigay siya ng beef, di ba? Pero ano ngayon, may mga taong sumasamba sa baka. Ginawang Diyos. Ang araw, ginagawa nilang mga Diyos-Diyosan, maging ang mga punong kahoy. So dito makikita natin na nagiging abnormal ang sitwasyon na kung sa atin sanang cellphone, nag-iba ang settings. Di ba pag nasira yung settings or nag-iba yung settings ng cellphone natin, talagang mamumblema ka kasi yung kung ano yung gusto mong hanapin doon wala. Punta ka ng Google, ang lumalabas doon ay si YouTube. Di ba? Pag may pinindot ka, pupunta siya sa ibang apps. So makikita natin dito na nagiging abnormal. So ang tao na create ng Panginoon na maging ruler, no, ang nangyayari po dahil ang kwento, di ba nagkasala ang ating mga ninuno? Kasalanan. Because of that, na nagkasala sila, ang nangyayari sa tao, man lost dominion. Nawala yung kanilang kapangyarihan na mamahala. Lost the covering and authority. Nawala yung kanilang authority. Lost the right to rule. Came under a new authority. Ito ang nangyari mga kapatid. Mula noon hanggang ngayon, nung nagkasala ang ating mga ninuno, kaya ang buhay natin sa mundong ito, na nangyayari sa atin, ay bunga ng kasalanan. At ito ang ipinamana ng ating mga ninuno. Dapat sana ipapamana nila mga magagandang bagay, di ba? Pero tingnan po ninyo, yung ipinamana sa atin, no, talaga makikita natin na mula noon hanggang ngayon, it affects humankind because of sin. So nang dahil sa kasalanan na ito, no, salamat kay Lord dahil ang nais ng Panginoon, may plano siya to restore dominion. Kaya nga, sabi sa heart of the Bible, ano po yung heart of the Bible? It is John chapter 3 verse 16. Sabi diyan, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Okay. So salamat, dahil ang nais ng Panginoon ay ma-restore itong dominion na ito, na magkaroon muli, no, ng kapangyarihan ng tao, na ang tao ay maaaring mamahala na naman sa mundong ito. Ito po ang nais ng Panginoon. Pero alam natin that Satan tried to avert the plan. Ang gusto kasi ni Satan ay hindi po maibalik sa mga tao ang dominion na ito, ang authority ito. Kaya ang ginagawa po ni Satan, no, Satan attempt to avert the plan of God to restore the dominion. No? Satan tried to destroy the plan. Satan didn't understand actually the cross. Actually si Satan po, hindi po niya naiintindihan ang cross. Dahil kung naiintindihan po niya ang meaning ng cross, sana hindi niya ipinapako sa krus ang Panginoong Jesus. Because in Genesis chapter 3 verse 15, this is the first prophecy about the crucifixion of the Lord Jesus Christ. In Genesis 3 verse 15, nung nagkasala po sina Adan at Eva, no? Sabi ni Lord dyan, and I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head. Pag sinabi niya, He will crush pag-ulo
yung na-destroy, yung na-crush, wala nang pag-asa, di ba? Mamamatay ka na. So, He will crush your head. It refers what will happen to Satan. No? And then sabi naman niya dyan, and you will strike his heel. Ibig sabihin, yan, it refers to the crucifixion of the Lord Jesus Christ. So, hindi naiintindihan ni Satan ang tungkol sa cross. Dahil kung naiintindihan niya, hindi po niya ipinako sa krus ang Panginoong Jesus. Nung makita niya na namatay si Jesus, no, masaya siya dahil patay na ang anak ng Diyos. Pero hindi niya alam na ang pagkamatay ng ating Panginoong Jesus sa krus, doon mag-uumpisa na magkakaroon po ng katagumpayanan sa mundo. Kaya yun po yung napakaganda, mga kapatid. In 1 Corinthians chapter 2, verse 8, sabi niya, none of the rulers of this age understood it, for if they had, they would not have crucified the Lord of glory. No? Kaya yung talagang meaning, no, ng salita ng Panginoon. Kaya tingnan po ninyo, even right now, no? Twist nila ang salita ng Panginoon. No? Iisa lang naman ang Biblia ginagamit sa mundong ito, isa lang po ang Bible, different version. Pero makikita po natin na may mga sekta na iba yung kanilang interpretation. Kasi kulang ng wisdom and knowledge. Pero kung ating titingnan, katulad nito, sabi dyan, hindi naiintindihan. Kasi kung nauunawaan sana, no, hindi nila ipinako sa krus ang Panginoong Jesus. But praise the Lord, dahil hindi nila naiintindihan, kaya right now, it is for our own benefits. Kung bakit ang anak ng Diyos ay kinakailangang maipako sa krus. So the power of the cross. The cross has power to redeem man and restore to his divinely appointed place of authority. Kaya, salamat sa kapangyarihan ng cross. This is a wonderful truth that threads its way all through the Holy Scripture. Jesus has all power and authority. In Matthew 28, verses 18 to 20. Kaya dito, makikita po natin ang ating Panginoong Jesus. Sabi diyan, then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Kaya dapat alam po natin, mga kapatid, na lahat po ng authority, lahat ng kapangyarihan mula sa langit at even dito sa mundo, ibinigay po sa Panginoong Jesus. So nabawi po ng ating Panginoong Jesus, no, sa kamay ng kaaway, no. Dati-rati, no, si Satan, pag-aari niya lahat-lahat, pero nakalimutan niya na ginawa ang mundong ito, ang lahat-lahat, mga created things because of Jesus, para sa Kanya. Yan ang sabi sa salita ng Panginoon. Pero sabi nga natin, ang trabaho kasi ni Satan to steal, kill, and destroy. Ninakaw niya. So, naibalik itong ninakaw niyang ito. So, makikita natin dito na makapangyarihan ang pagkakapako ng ating Panginoong Jesus sa cross. The power of the cross. So, sabi diyan, ituloy natin in Matthew 28, verses 18 to 20. Kaya in verse 19, sabi niya, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Kaya kinakailangang mag-disciple. Kaya nga, di ba, ang ginagawa natin? Ayan, we go to evangelize. Kaya ang mga DTC students natin ngayon, they go for evangelization. So kahapon yung ating mga Photon Thursday DTC, no? Nag-OGT kami kahapon. No? Talagang pag weekdays, mahirap talaga, walang tao.
Katulad din ng weekdays, di ba? Pagpunta mo dyan sa worldwide, mahirap yung mga kababayan natin doon, yung mga kumuslit lang sa mga amo para mag-remit, para may bilhin. No? Talagang mahirap pang mangisda. Pero pag Saturday and Sunday, ay talagang ang daming mga isda pag Saturday and Sunday. Pero just do our part. So naiintindihan naman namin, mga weekdays, kahit na gustuhin man ninyo, ay talagang napakahirap. No? But anyway, we pray to God. Kasi sabi naman niya, as we lift up the name of Jesus, He is the one who will draw men unto Him. Ha? So just do our part. No? Kung may chance na mag-evangelize, we give tracts, no? We share the love of God. Kaya kahapon talaga sabi namin, bago kami umalis, Lord, we claim soul. Salamat naman kay Lord dahil hindi ko kami nasiro. Talagang, ang specific prayer kasi namin, at least yung talaga ang day of Thursday. May mga namimit kami, mga Sunday, day of Saturday, we just leave the trucks. Kasi nga, naghihintay sila sa kanilang mga alaga. Pero yung, meron yung nakaupo yung maganda yung do not give up. Kasi ang luwang-luwang ng park. Sabi namin, wala man lang kaming makita. Pero sabi namin, we just go on. No, libutin na lang natin. And habang naglalakad, we just pray. Yun pala, at the end, merong naghihintay na isang kaluluwa. Mag-isa siya. No? And then, Thursday, day off. Ang kanyang employment dyan, sa taas lang daw ng building na doon. So sabi namin, sister, answered prayer din kami kasi ikaw yung nakilala namin. So praise the Lord. At least meron. And din kasi nahati kami kahapon, yung isang grupo naman, meron din silang nakita pero pauwi ng Pilipinas, magbabakasyon. Thursday off day din siya. So sabi ng all, yan, makikita natin how God answered. So nilakad namin from Photan to Shatin, kaya ang layo pala. Pero praise the Lord. At the same time, maganda pala ang view doon. Sabi ko, sa tinagal-tagal ko na dito sa Hong Kong, this is the first time na makarating ako doon. Yung mga footbridge ba yung nilalakaran mo, ang ganda rin ng view. So, praise the Lord. Okay, dahil kailangan, sabi niya ng Panginoon, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Kaya kung meron pang hindi na water baptized dito, kapatid, no, the command of God, we need to obey. We need to obey, mga kapatid. And then, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. So ito ang pangako ng Panginoon, hindi po niya tayo iiwanan. Sasamahan tayo ng Panginoon. Kaya pagkasama natin ng Panginoon, of course, magiging tagumpay po ang mga lakad natin. Kasi kakampi natin ang pinakamakapangyarihan sa pinakamakapangyarihan sa lahat. Diba? Ang sarap isipin na ang kasama natin palagi ay ang Panginoon, na ang pangako niya, hindi niya tayo iiwanan, sasamahan po niya tayo sa lahat ng laban natin sa mundo ito. Kaya wala po tayong dapat ikatakot, mga kapatid. Revelation 1:17 to 18. Sabi niya ulit yan sa kanyang salita. And Revelation 1:17 to 18. When I saw him, I fell at his feet as though dead. Then he placed his right hand on me and said, do not be afraid, I am the first and the last. Verse 18. I am the living one, I was dead, and now look, I am alive, forever and ever, and I hold the keys of death and Hades. Ang tinutukoy po dito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. So wala po tayong dapat ipangamba. Dahil ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos na buhay.
Kaya kung ang kakampi po natin, ang kasama natin sa mundong ito ay ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na naging tagumpay. So, ibig sabihin mga kapatid, ikaw at ako ay makakapamuhay din tayo sa mundong ito ng mayroong katagumpayanan. Makakapamuhay po tayo sa mundong ito mga kapatid na mayroong katagumpayanan. So, we can live in victory. We can live in victory mga kapatid. Dahil Jesus gave His disciples authority over the devil. So, ibig sabihin, no? Binigyan ng Panginoong Jesus ang kanyang mga disipulo, ang mga mananampalataya. Ano ang ibinigay po niya sa atin? Authority, kapangyarihan over the devil. Kaso maraming mga ignoranting Kristiyano at inosenteng Kristiyano. Hindi sila marunong gumamit ng authority na ibinigay ng Panginoon. Kaya kung dumarating yung bagyo sa kanilang buhay, ang kinakapitan nila, hindi ang Panginoon, kundi, sabi nga natin, minsan yung sarili natin yung inuuna natin. Diba? So, pakikita natin din, nakakalimutan natin na ang Panginoon ay nagbigay ng kapangyarihan para tayo po ay maging tagumpay sa mundong ito. Luke chapter 10, verses 17 to 19. So, tingnan po natin. Ito po yung ibinigay ng Panginoon. Unang ibinigay niya sa kanyang mga disipulo nung siya ay narito sa mundong ito, nang sabi diyan, the 72 returned with joy and said, Lord, even the demons submit to us in your name. O, tingnan ninyo. Even the demons submit to us in your name. And then in verse 18, sabi diyan, he replied, I saw Satan fall like lightning from heaven. And then in verse 19, this one, verse 19. Huwag ninyong kalilimutan mga kapatid. Sabi nila, I have given you authority. Binigyan ko kayo ng kapangyarihan to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. Di ba ang ganda ng ginawa ng Panginoon? Sa mga mananampalataya, sa mga nananalig kay Kristo, binigyan niya ng kapangyarihan to trample on snakes and scorpions. Ano po ito? Ito yung mga testing, trials na nangyayari sa buhay natin, mga kabigatan, different kinds of problems na nai-encounter natin. Pero sabi ni Lord, binigyan po niya tayo ng kapangyarihan para mapagtagumpayanan and to overcome all the power of the enemy, para mapagtagumpayanan ang kapangyarihan ng demonyo. Di ba ang gandang isipin? Sa pagkakaroon natin ng Kristo sa buhay, sa pamamagitan ng ating pananalig at pananampalataya sa Kanya, meron pala tayong kapangyarihan. Kaya sabihin mo dyan sa katabi mo, may kapangyarihan ka. Ito yung kapangyarihan na hindi nabibili ng salapi. Ang kapangyarihan na ito ay ibinibigay ng Panginoong Jesus sa mga nananalig at nananampalataya sa Kanya, sa mga sumusunod sa Kanya. Binibigyan niya ng kapangyarihan. Pero alam po ninyo, minsan tayo mga Kristiyano, minsan sinasabi ni Satan sa kanyang sarili. Itong mga Kristiyano ito, sinasabi nila na ang ugali ko ay magaling, sinasabi ni Satan minsan na siya ay magaling manlinlang. Yung bang, anong Tagalog ng agpabasol? Tagalog magaling manisi. Wala na silang ginawa kundi sinisisi ako. Pag sila ay may mga testing, may mga trials, kasi narinig daw niya minsan yung isang Kristiyano na sabi niya, talagang si Satan, pambihirang ginagawa niya sa buhay ko. Narinig din ni Satan. Sabi daw ni Satan, pambihira naman itong Kristiyano ito.
Siya pala ay may ugaling, akala ko ba hindi sila magaling magsisi? Wala naman akong ginagawa sa buhay niya. Sinisisi, kasalanan ko. Hello, mga Christian. No? Kaya, di ba palagi natin siyang itinuturo? Yun pala, ikaw mismo ang may kasalanan. Pinapaako natin sa iba. So remember, God has given us power and authority. So may kapangyarihan. And Mark 16 verses 17 to 18. Tingnan ulit po natin. Itong ibinigay ng Panginoon, sabi diyan, Mark 16 verses 17 to 18. And these signs will accompany those who believe. In my name, they will drive out demons. O, tingnan ninyo. Ikaw at ako ay pwedeng magpalayas ng demonyo. Totoo po mga kapatid na merong demonyo sa mundong ito. At sila po yung ating totoong kaaway. Satan and those evil spirits. No, sila ay mga demonyo at may kapangyarihan tayong magpalayas. Kaya totoo rin at tunay na may mga taong nade-demon possess. Nakakita na ba kayo ng taong na demon possess? Totoo na meron. No? Na there is something with them. No? Nawawala sila sa sariling katinuan. So yung mga baliw, maaaring talagang they have that demon possess. Hinawakan na ng demonyo yung kanilang isipan. Pag sinabing possess, sinaniban na. Kaya ang taong na demon possess, no, may humahawak sa kanyang buhay kasi may espiritu sa kanyang buhay. Kaya minsan, nasa sarili niya, and then minsan, yung demonyo na nasa kanya, ganun ang nangyayari. So they need deliverance. At sabi diyan, those who believe, sabi ng ating Panginoon, in my name, they will drive out demons. Kaya kung tayo ay magpapalayas ng demonyo, ang sinasabi natin, in Jesus' name. There is power in the name of Jesus. Pero kinakailangan you are filled with the Holy Spirit, ah? Pero kung takot ka, you cannot drive out demons. So ito po sana yung ating maintindihan mga kapatid, na mayroon tayong kapangyarihan. In my name, they will drive out devils. They will speak in new tongues. Kaya, new tongues, it is a gift of the Holy Spirit na napakahalaga. Kaya sa bawat mananampalataya, we desire to have this gift of speaking in tongue. Libre ito na binibigay ng Panginoon, mga kapangyarihan ito, mga kapatid. Because if you can speak in new tongues, no, maganda po itong gift na ito na binibigay ng Holy Spirit na pag meron tayong gift in speaking in new tongues, there are times na nangihina tayo, but as you speak in new tongues, nai-encourage ka. It is for self-edification. It can be a prayer language, ang speaking in new tongues. Kaya, if you have this gift, exercise it. Makapangyarihan po ang speaking in new tongues. And for those na hindi pa po nakakapag-speak in new tongues, you desire it and ask God. And God is able to give unto you. So meron kapangyarihan. Verse 18. Sabi niyan sa verse 18. They will pick up snakes with their hands, and when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. Pero wag mong sadyain, ah. Baka mamaya pag uwi mo, nakakita ka ng Clorox doon. Paglinis. Napakinggan ko kanina na ang sabi doon sa salita ng Panginoon, when you drink deadly poison, it will not hurt you at all. Ininom mo yung Clorox. Ay, sunog ka kapatid, deadball ka. Alam po ninyo, there are times na baka may naglagay ng poison, hindi mo alam. Kaya it's very important na bago natin kainin, no,
bago tayo kumain sa mga pagkain nasa harapan natin, ipalinis natin sa Panginoon. No? Pasanctify natin kay Lord. Para kung just in case may naglagay man ng poison o naglagay ng gayuma, hindi tayo tatablan. Baka sabihin niyo, gayuma, naniniwala ba tayo doon? Yes, dahil may mga mangkukulang. It's true. They are evil spirits. So nangyayari sa mundo ito, meron nanggagayuma pero hindi tayo tatablan if we have the Spirit of God within us. Kulang? There are witchcraft. Even in the Bible, di ba? Pagbasahin ninyo ang Biblia, merong witchcraft doon. Dahil ang kapangyarihan nila ay galing sa demonyo. Pero remember, ang tunay na mananampalataya, hindi tayo tatablan because we have power and authority. Kaya ngayon, binabasa natin na meron tayong kapangyarihan. It will not hurt them at all. Ayan pa, they will place their hands on sick people. Iwagayway nga ang ating mga kamay, pati yung mga ating online viewers. Iwagayway po natin ang ating mga kamay. Mga kapatid, ang kamay na yan ay may kapangyarihan. Yan ang sabi, they will place their hands on sick people and they will get well. Kaya yung katabi mo, doktor yan. Doktora. Hindi man tayo nag-aral sa university para maging doktor. Pero tingnan ninyo, ang gagamitin natin, ang kamay. As we lay our hands on sick people, they will get well. Kung masakit ang ulo mo, di ilay hands mo ang ulo mo. Pag may parte ng katawan na masakit, you lay hands. Yan ang sabi sa kanyang salita. Nilelay hands ba niyo ang sarili ninyo kung may sakit kayo? We need to apply. Kaya nga sabi ko, maraming Kristiyano ang ignorante at inosente. Hindi marunong gumamit ng kapangyarihan na ibinigay ng Panginoon. Kaya nagiging talunan sila sa mundong ito. Kaya kung ating titingnan mga kapatid, ibinigay na ng Panginoon nung tinawag tayo ng Panginoon. Hindi lang niya tayo tinawag para patawarin sa ating kasalanan, para iligtas, pero binigyan na po niya tayo ng gagamitin natin para tayo po hindi maging talunan sa mundo ito. At hindi lamang ito, di ba? The full armor of God, another topic yon, which is na kung isusuot natin as a soldier of the living God, hindi tayo magiging talunan. Kaya ang mga Kristiyano, kinakailangan po na we know the Word of God at i-apply po natin sa buhay natin ang salita ng Panginoon. Because I believe na kung ini-a-apply po natin sa buhay natin ang salita ng Panginoon, kahit anumang testing, trials, snake, scorpions ang dumating sa buhay natin, we can overcome. Dahil yan po ang pangako ng Panginoon. So dapat po yung faith po natin, yung pananampalataya natin ay lumago. Lumago po sana yung ating pananampalataya, mga kapatid. Kaya dito makikita natin, kung binigyan tayo ni Lord ng kapangyarihan, so, ibig sabihin, meron kang gagamitin. Hindi ka magiging talunan sa mundo ito. Okay. Another is that we can live in victory. Sabi niya, don't regret. And number 2, don't regret. Ibig sabihin, go forward. Huwag tayong tatalikod sa ating paninilbihan sa Panginoon. Now that we come to know Him, I encourage sa mga kapatiran natin na maaaring baguhan pa kayo sa inyong pananampalataya sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, hindi po man nasasayang ang inumpisan po nating paglilingkod sa Panginoon. You just go on. Dahil may naghihintay po na napakagandang buhay na kasama ang Panginoon. Remember, sabi natin, ang buhay natin sa mundong ito is just only temporary. And
we are looking and longing for a life eternity with the Lord Jesus Christ. O yung ginawit ng ating mga singers kanina, mansion in heaven. No? Kaya, just go on. So don't retreat. 1 Peter 5:8-9. Sabi dyan, be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Ito yung kanyang trabaho. Tinitingnan niya. Kaya nga po, tayong mga mananampalataya, mamuhay po tayo ng naaayon sa pamantayan ng Panginoon. Mamuhay po tayo ng naaayon sa batas ng Diyos. Dito nga sa mundo, no? Pag hindi mo sinunod ang batas, di ba may parusa? Dito sa Hong Kong, no? Pag hindi mo sinunod yung batas, di ba may parusa? O, kung tatawid ka lang dyan at naka-red light lang, pag nahuli ka, may parusa. Kasi nga, you don't obey the law ng Hong Kong. Ganun din po sa law of God, ang batas ng Diyos. Kaya nga mayroong word of God, may salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos, ito po ay dapat nating sundin. Hindi lamang po tayo tagapakinig, kundi nakikita ang salita ng Diyos sa buhay natin. At kung sumusunod tayo sa salita ng Diyos, wala po tayong dapat ipangamba, mga kapatid. Wala tayong dapat ipangamba. Kahit na maraming malakas na typhoon ang dumating sa buhay natin, we can overcome. Mapapagtagumpayanan natin. So sabi diyan, be alert and of sober mind. Maging alerto po tayo. Dahil ang kaaway natin, the devil prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Tinitingnan niya. And remember, sin is the foothold of Satan and the life of a believer. Kaya kung meron pong kasalanan sa buhay natin, kung merong nakatagong kasalanan sa buhay natin, dito ang butas ni Satan para hawakan ka, kapatid. Kaya tingnan natin, kaya nga kinakailangan every time magpalinis po tayo sa Panginoon. We need to have a repentant heart. We need to humble ourselves. Kailangan po natin yan, mga kapatid. Kasi ang demonyo, tinitingnan niya. Tinitingnan po niya. Although Satan cannot read our mind, hindi po nababasa ni Satan ang laman ng isipan mo, kapatid. Pero siya po ay dakilang manghuhula. Paano niya nahuhulaan? Naririnig niya ang sinasabi mo at nakikita niya ang aksyon mo. Kaya, nalalaman niya kung ano ang laman ng isipan mo. Kasi di ba, ang isipan ng tao, kung ano yung kanyang iniisip, ginagawa niya. Kaya kahit hindi niya nababasa yung ating kaisipan, nakikita niya yung ginagawa mo, naririnig niya dahil may sinabi ka, yan, alam na niya. So, ang gagawin niya, dadagdagan. Ganon, magtrabaho ang kaaway. Kaya be alert, sabi diyan, and sober mind. And remember, kasalanan, sin is the foothold of Satan in the life of a believer. Kaya napakahalaga po na mamuhay po tayong may kabanalan sa mundo nito. Pag alam mo na nagkamali ka, sabi ko nga, we need to have a repentant heart. Ang repentant heart po, every time na ang puso natin ay kinakailangan mag-repent. Kasi ang daming nating nakikita minsan, pati nga mga mata natin. Kaya be careful to little eyes kung ano ang nakikita. Especially, minsan, hinahawakan natin yung cellphone natin. Kaya ingat. Mga daliri sa kapipindot-pindot, no? Mga paa kung saan napupunta. Pero salamat sa pagkakataon na ito, dahil ang mga paa natin ay tama ang pinuntahan. Amen. Dinala tayo ng ating mga paa sa presensya ng Panginoon. Okay. So, in verse 9, sabi ulit yan, resist Him, standing firm in the faith. Yan, manatili po tayo sa ating pananalig at pananampalataya sa Panginoon.
Because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of sufferings. Kaya magpakatatag po tayo dahil ang Diyos na ating pinaglilingkuran, hindi po niya tayo iiwanan. Tao lamang ang nangiiwan sa Diyos. Pero ni kailanman, hindi ka iiwanan ng Panginoon, mga kapatid. And number 3, that we can live in victory if we're going to resist the devil. Resist him. Sabi doon sa James 4 verse 7, okay, sabi diyan, submit yourselves then to God. Resist the devil and he will flee from you. So ang gagawin natin, submit. No? I-submit natin, magpasakop po tayo sa Diyos, buong buo, buong buhay, buong pagkatao. Hayaan natin na si Lord ang mag-take control. Submit yourselves. So, it's already the will of God, not our own will. O, yung mga testimony ng ating mga kapatid kanina, diba? Dahil, yun ang nais ni Lord. Kasi kung will po natin ang pag-iiralin natin, ay talagang baka mapahamak lamang po tayo. So, we rather say, Lord, it's your will. No, it's your will, Lord. Although, we have our own will, isn't it? Pero, pag may own will tayo, Lord, hindi na po yung will ko, kundi will mo, Lord. Submit. No? Isubmit natin sa Panginoon. And I believe, no, na pag lahat po ay ibinigay natin sa Panginoon, no, submit yourselves then to God, resist the devil, at ang mangyayari, he will flee from you. Lalayas siya. Sasabi niya, ay hindi ko ito kaya, matatag ito, no? Maghanap na lang ako ng iba. Kaya dito makikita natin mga kapatid, if we obey the Word of God, hindi po tayo magiging talunan sa mundong ito. Kaya wala po tayong dapat ipamamba. We can live victoriously dahil tagumpay po ang Diyos na ating pinaglilingkuran. In our conclusion, 1 Corinthians 15 verse 58. Kaya sabi yan, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Kaya magpakatatag po tayo mga kapatid. Let nothing move you. Let nothing move you. Kaya sa mga testing, mga trials, mga problemang nai-encounter ng bawat isa sa atin, hindi po ito yung dahilan para ikaw ay manlamig sa iyong pananampalataya sa Panginoon. Hindi ito yung reason, kundi just go on mga kapatid. Remember, kasama natin ang Panginoon. No? Hindi niya tayo iiwanan unless na ikaw ang mag-iiwan sa Diyos. Pag iniwanan mo ng Diyos, wala siyang magagawa. Because remember, we have freedom of choice. So, ano ba ang pipiliin natin? Iiwanan mo ba ang Diyos o patuloy na kasama mo siya habang ikaw ay nabubuhay sa mundo ito? So, let nothing move you. Even right now, ano man po yung sitwasyon natin, ano man yung nangyayari natin, we can overcome it mga kapatid dahil kasama po natin si Kristo. Kundi ang gawin, always give yourselves, sabi niya, fully to the work of the Lord. Kaya ito po sana, no? Kaya pag araw ng day off natin, yan, punta tayo sa tahanan ni Lord. Kung ano yung pwede nating magawa, ano yung ministry, ano yung pwedeng paggamitan ni Lord sa atin, just do it. Sa inyong mga weekdays, general function kayo. Pwede kayo mag-MC, mag-lead, mag-switzer, no? Yan, mag-gitara, salitan, mag-choir, ministry nyo lahat. Nagagamit, praise the Lord. So it's your privilege. Kaya maganda mga kapatid, always give yourselves fully to the work of the Lord. Because you know that your labor in the Lord is not in vain. Hindi po nasasayang ang ating ginagawa sa Panginoon, ang ating paglilingkod sa Panginoon.
Darating yung time. No? Pagkaharap natin ang Panginoon, remember, merong rewards na matatanggap ang bawat isa. So siguraduhin natin na meron tayong reward na yung ginagawa natin right now ay talagang para sa Panginoon. No. Kaya lahat ng ginagawa natin, no, give glory to God, mga kapatid. Dahil hindi po yan nasasayang. Kaya yan po yung pangako ng Panginoon. No? Because you know that your labor in the Lord is not in vain. Kaya i-concentrate po natin na maglingkod sa Panginoon, sumunod sa Kanyang utos, kung ano yung pwede nating gawin para sa Kanya, just do it. Dahil hindi nasasayang, mga kapatid, ang paglilingkod natin sa Panginoon. At sa mundong ito na ating ginagalawan, bilang mga Kristiyano kapatid, lagi mo sanang isipin na ikaw ay pwedeng makapamuhay sa mundong ito na mayroong katagumpayanan. Ikaw ay isang tagumpay at hindi po talunan sa mundong ito. Kaya yung mindset natin, no, baguhin. Kung noon talunan ka, noon yun. Pero ngayon, dahil kasama mo na ang Panginoon, ikaw ay makakapamuhay ng may katagumpayanan sa mundo ito. Amen. Panginoon, salamat o God sa iyong salita, na minsan pa po God, pinaalalahanan mo po kami, na marami nga pong testing, trials, problemang nangyayari sa aming mga buhay. Ngunit ang pangako mo, Lord, sa lahat po ng laban namin sa mundong ito, ay sasamahan mo po kami. At binigyan mo po kami, Panginoon, ng kapangyarihan. Kaya, O God, hayaan mo nga po, O God, na ang kapangyarihan na ito ay magamit ng bawat isa upang sa ganun, O God, kami po ay makapamuhay ng may katagumpayanan sa mundo ito. Salamat din, Panginoon, sa kapangyarihan ng iyong banal na salita, na tunay nga po na kung kami ay susunod sa iyong mga salita, O God, magiging maayos, mapayapa ang buhay namin sa mundong ito, kahit na may mga testing, trials na nangyayari. Dahil ikaw, O Diyos, ang nagbibigay po ng kapayapaan, kagalakan, na patuloy na ibinibigay mo po sa iyong mga anak. Kaya tulungan mo kami, O God. Huwag mo po kaming pababayaan. Maraming salamat, O Diyos, at ibinabalik ko sa iyong mataas na papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Balik ko po sa